empleyado ng Quezon City. Loko-loko rin itong mga ito, no? Kunwari, ayuda, yung pala PI, People's Initiative. Loko-loko kayo, ha? Grabe rin, no? Isipin mo, alam nila kasi ang kahinaan ng Pilipino. Ano? Ayuda. Ano kahinaan ng Pilipino? Pera. Pag pumunta ka sa liblib, lalo na dito, hindi ko po inaano. Pero kasi taga Quezon City ako eh. Nadadaaran ko yung yung Riverside. Hindi ko po kayo inaano ha. Yung Commonwealth. Talagang ang bahay dyan, dikit-dikit. Hindi ko po sinasabing wala kayong pera. Pero alam naman natin ha. Public knowledge naman po yan. Ha? Taga Fairview po ako dati. Diyan ako lumaki sa Don Jose Subdivision. Kaya nadadaanan namin niya. Araw-araw pumapasok ako ng Claret School. Pagka dyan ka pa syempre, ayuda dyan, pagkakaguluhan. Subukan mo magbigay ng ayuda sa Ayala. Baka walang lumabas ng bahay para kumuha ng ayuda mo eh. Diyan nila kinukuha. Kunwari ayuda, pipirma ka. Yung pala, PI na. Mga PI kayo. Hall na nagbabahay-bahay sa Barangay Tatalon. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya. Sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan mag-invest sa Pilipinas. Yun ang style, nakalagay doon. Sang-ayon ba kayo na ang dayuhan ay mag-invest sa Pilipinas o ano? Utos daw ito sa kanila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang lang, susulat lang yung pangalan mo, malay mo kung ano ibigay sa amin sa mahihirap. Ito po ay para sa mga sa mga mayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Hindi nila alam, naguguluhan na sila. Mag-invest sa mga dayuhan, mga Pilipino nangangailangan ng tulong, or ayuda, hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan. Kaya wag pirma ng pirma, mag-abrad, delikado yan. Kung mabibigyan, pangako na magkaroon ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma nang mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod, kundi petisyon para maamyenda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Kita mo mga loko-loko kayo, mga bastos kayo, mga animal kayo. Pasensya na po, pero talagang alantarang panloloko to. Alam mo kung walang makakasuhan dito, magkakasabwat kayo lahat. Illegal po yan. Nagpapapirma ka ng mali. So, wag na tayo maglokohan. Magkakasabwat kayo, kakukutsaba kayo pag di nyo kinasuhan yung mga yan. Ewan ko sa inyo. Ang kakapal ng mukha, no? Magpapapirma. Doon na lang sa title eh. People's Initiative. Ibig sabihin, galing sa kusang loob ng mga Pilipino. Hindi galing sa mga politiko. Sila ang magkukusang loob. May mga bobo. Wala talagang silbi na ang nangyayari sa politika natin. Garapala na. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Hindi ako normally sumasali sa mga petition. Kasi nadala na ako from the last time. Yun! Narinig niyo sinabi ng babae? Dapat ganyan ang attitude nyo. Nadala na ako the last time. Kung naloko ka na last time, magpapaloko ka pa ngayon. Anong tawag sa'yo? Loko-loko. Di ba? Niloko ka na ulit. Gayahin niyo yung mama, yung ale. From the last time. Nang tanungin namin si Mary. Nadala na ako from the last time. Yan, ganyan ang gawin yung attitude, ha? Madala na kayo the last time. Okay lang magkamali ka. Pero pag nagkamali ka, pangalawang beses, tanga ka na. Pasensya na po, kailangan ko diinan para pagdating ng 2025 election, wala na magpabudol sa mga vloggers. Wala na magpabudol sa mga politiko. Mag-isip po tayo. Hindi ko po kayo didiktahan kung sinong gusto nyo iboto. Basta importante, bukal sa puso mo at sa isip mo na nag-research ka na yung iboboto mo dahil nag-research ka, hindi sinabi ng vlogger sa'yo, hindi sinabi ng politiko sa'yo, hindi sinabi ng barangay captain sa'yo, hindi sinabi ng magulang mo. Ikaw mismo nag-research ka, masasabi mo, itong boto ko to, sigurado ko, hindi ako nabudol. Dapat ganun ang attitude. Hindi pwedeng sabi kasi niya tapos sisigaw na nabudol. Hindi pwede Madala na kayo ha, please lang po, pakiusap lang, madala na po tayo na hindi pa ulit-ulit yung maling politiko. Pag naging prime minister yan, pwedeng 20 years maupo yan. Walang limit po ang Prime Minister. Ingat po kayo. Nang tanungin namin si Mary, mismong siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirmahan sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalat ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa Bicol, kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon.
Biko. para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Sa ngayon, ayon kay Mayor Joy Belmonte, nakarating na raw sa kanya ang ginagawang pagkalap ng pirma ng mga kongresista sa Quezon City, pero hindi raw pinaalam sa kanya ito ng mga mambabatas. Nilapitan ko ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified kung ano ba yung mga amendment. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po initiative po ng mga congressmen. Oh, miski na. Mayor, napaka-imposible naman na wala kang alam. Pero, kung talagang wala kang alam, at ito ay maliit na porsyento lamang sa tingin ko, at wala ka talagang alam, dapat may gawin ka. Sabi nga, pagka merong illegal na ginagawa dyan, at hindi mo inaaksyonan, kasabwat ka. Ganun lang po kasimple yun eh. Kasi mali po yan na magpapapirma ka, misrepresentation po ang tawag dyan. Papipirmahin mo, iba sasabihin, pero yung pala, PI na. Kunwari, ayuda, yung pala para sa pagpapalit ng ating batas. Yun na po ibig sabihin nun. Padaliin na lang natin para maintindihan ng marami. Kung hindi ka kasabwat at hindi mo alam yan, aksyonan. As simple as that. Tita Liza, sabi niya, kasabwat na rin, pati mga barangay captain. So, yan ang masakit. Sabi ni Miss G, grabe na ito. Kaya nga garapalan po. Ngayon lang nangyari ang ganyan Yung nuknukan ng garapalan. Hindi lang ako nagsasabi niyan, si Belmonte na. May ebidensya tayo, binalita sa media. Pati si Pulong, galit na. Binuking na nga yung 30% nyo. Saan kayo pupulutin ngayon? Pag-uusapan ng bawat Pilipino yan, 30% nyo. Mag-aral kayo. Gawa kayo ng palusot kung paano nyo palulusutan yan. Yung akusasyon ni Pulong sa inyo. Tuloy tayo. Kinausap na rin daw ni Belmonte ang ilan sa mga kongresista ng kaugnay rito para di malito sa rason ng pagpapapirma. Kung pwede nilang i-orient yung kanilang mga inuutusang mga barangay officials with regards to ano ba yung mga amendments na... Alam mo, para ito na lang Ito na lang ang protection natin. Payo ko lang pa sa inyo. Ngayong mga susunod na siguro 3 buwan, habang mainit, susubukan kasi nila yan Yan ang nakikita nating, yan ang pinagkakabisihan nila, yan ang proyekto nila ngayon. Yang tsa-tsa para maiupo, kung yung sinasabi siguro ni Pulong Duterte, peking Panginoon, gusto maging Prime Minister. Okay? For the meantime, wala muna kayong pipirmahan. Basta galing sa barangay, galing sa umiikot sa mga bahay, galing sa ayuda, wag muna kayong pipirma. Siguro for the next 3 months, delikado. Kasi akala nyo tapos na yan, itatry pa rin nilang itatry. Kung hindi nyo maiwasan, pumirma. May cellphone naman picturean ninyo. Kasi kung ayuda yan, hindi sila takot picturean kung ano yung pinipirmahan. At hindi ka pwedeng pumirma nang hindi mo nababasa lahat. So hindi ka pwedeng pagbawalan na wag picturean. Mag-iingat po, mag-iingat. Delikado yan.